Okay, another Davao City update, no? Ganap pa rin dito, alauna ng hapon, Davao City, March 28, 2026. Anong meron ngayon? Araw ng Davao, 89th year, no? Or 89th araw ng Davao City from its cityhood since 1937. And 81 years old naman si Tatay Digong for today's date, no? Oh, March 28. So, 81 ano sa yung yung ating mama na siyang pinakamagaling na presidente ng kasaysayan sa Pilipinas or sa kasaysayan ng Pilipinas. So dito tayo nakatayo sa iwan ko anong pangalan nitong facility na to dito. May mga natitinda dito. Dito tayo sa ibabaw. So ibig sabihin mas elevated tayo kaya kita natin yung hitsura. Ito pala tingnan ang ito pala yung mukha ng kalye ng Bolton Street kapag nandito ka sa second floor. So yung kita nyo dito Vivaldi Residency, Avida Tower ng Ayala and Royal Mandaya Hotel, isa sa mga pioneering hotels, 3-star hotel ng Davao City, San Pedro Cathedral, Metropolitan Cathedral. Payapa, tahimik, chill lang ang mga tao dito. Goods lang dito, no? Wala lang, tahimik, ang linis pa rin, no? Partida. May event pa kanina. Nako, sa ibang lugar, syempre di ko na babanggitin ulit. Sa ibang lugar to, sa ibang mga metro cities. Kahit walang event, kahit walang huge gatherings ng mga tao, makalat. Pero dito, ang ganda, oh. Davao City, this is Davao City, ladies and gentlemen. So bali, ang gagawin natin dito ngayon, isa-showcase natin yung ganda at simplicity ng Davao City, tsaka yung sign of progress nila, no? So paano natin masasabing sign of progress or progressive ang isang city? Unang-una, walang utang. Pangalawa, maraming mga punong kahoy, no? Hindi kalbo, o ibig sabihin green na green. Partida sobrang init ngayon dapat na natutuyo na yan, pero well maintained ang mga pananim namin dito. Kaya ito ganda ng hangin, no? Oh, napakalamig ng simoy, oh. Napakaganda ng hangin simoy na dumarampi dito. Nakakatuwa. May mga badya tayong mga kabayan, oh, di ba? Oh, may bitbit na mga sapatos, nagtitinda, naglalako. Oh, yan ang palatandaan na ang isang syudad ay maayos, no? Galing, nakakatuwa. Oh, yung sa badyaw ba ninyo sa inyong lugar dyan, pakicomment nga dyan kung sila ba nagtitinda gaya nito. Hindi sila nangihingi. Oh, sipag. Oh, kayo mga ining, no? Ingat kayo sa mga paglalako dyan, pagtitinda. Sana magkalaki na maraming benta. Bolton Street. Nga pala, sa mga hindi nakakaalam dyan, yung mga badyaw na yan, may yan parang monthly ayuda galing sa Davao City Local Government or LGU or City Government of Davao. Dati pa yan, Tatay Digong pa yung mayor namin dito. Yan ang balita ko, ha. Although hindi ko pa kumpirmado. Paki-comment nga dyan mga taga Davao. Oh, paki-confirm nga dyan kung truth or not. True or false. So yun mga badya na yun, may yan sila. May mga ayuda from Davao City. I don't know kung monthly. Basta 8,000 pagkakarinig ko. Tagal na yun na narinig ko. Yun, like mga 2007. Anyway, so yun lang, ha. Bababa tayo din ngayon sa establishment na to at nang makita natin kung anong meron sa paligid. Papakita ko sa iyo yung mga namin dito, mga facilities. Oo, yung mga kagamitan namin, yung mga assets ng Davao City. So syempre, yung number one assets dito yung ating mayor, di ba? So hindi tayo logi sa sweldo pasahod natin kay Mayor Basti, sa vice mayor, tsaka sa mga working natin, mga vice mayors. I mean mga city councilors, and of course mga staff, no? Mga staffs ng mga respective offices ng ating mga kahit anong departamento ng ating gobyerno ng Davao. So yan, pangalawa, task force Davao. 'Di ba? Oh, tingnan mo yung namin dito, oh, yung mga pasilidad. 'Di ba? Oh, hindi yan pipitsugin. 'Di ba? Napaka high end. Ginastosan talaga. Yan, sabihin niyo na kuripot ang Davao City kasi mayaman. Pero yung City Hall, hindi daw kasing bongga, kasing gara ng ibang mga City Hall sa Pilipinas. Aba, oo.
hindi nyo makikita ang yaman ng Davao City sa City Hall structure. Kasi nga napakasimple. Oh, kita mo tong ano namin, oh, Sangguniang Panglungsod, oh, napakasimple lang, di ba? Pero doon nyo pala makikita sa aming mga, ayan, oh, Task Force Davao, ganda niyan. Oh, sa aming mga mobile patrol na malinis, well maintained, no? Hindi dugyot, malinis yan, karwas lagi yan. Puno lagi ng gasolina, gumagana lagi yung gulong, at syempre working personnel sa mga PNP dito sa Davao City, no? Kaya nga mataas ang safety index sa Davao City. Top 3 tayo sa buong top 3 ang Davao City sa buong Southeast Asia. Number 1 ang Singapore, City of Singapore, Chiang Mai ng Thailand, and Davao City ng Philippines. Dahil sa police visibility namin dito sa Davao City. In fact, laging nakakatanggap ang Davao City Police PNP Davao na most outstanding PNP, no? So far dalawa pa lang ang nakakatanggap ng mga ganong award, Marikina City. So parang sila yung dalawa, parang top 1 si Davao City, top 2 naman si Marikina City. Parang basta Hall of Famer ang Davao City, tapos ito naman si Marikina City, parang nasa mga tatlo apat na beses ganyan. Diyan napupunta ang pera ng Davao. Kala nyo Kuripot, oo, matipid ang mga Duterte, lalo na si BP Sara Duterte. Kaya nga dapat talaga naging presidente si Sara Duterte, pero wala na, huli na ang lahat. Oo. Nagsisisi na tayo, kaya next election ulit. Laban. Tsaka napatunayan naman natin itong 2025 election, 'di ba? Ilan ba yung panalo natin? 'Di ba? Bongo, De La Rosa, si Villar, Amy Marcos. Yun yung mga inendorso ni Sara Duterte, ni BP. Apat na yun. Sino pa? Marcolita. Sino ba? Kasama ni Marcolita. Paki-comment nga dyan. Basta marami tayong naipanalo. Ang nakalusot lang talaga si Erwin Tolfo na dinaya naman daw talaga. Tapos sino pa? Si Bam Aquino, bit-bit siya ng Iglesia ni Cristo, kaya okay lang. Like parang sige, may rason. Hindi ko pangilinan sa tatlo. Sino ba yung iba? Nakalimutan ko na si Lito Lapid. Lang hiyang Lito Lapid na yan. Nanalo pa talaga Di ako bumoto dyan Anyway, ganun talaga. Dito kasi sa Pilipinas, based on popularity kasi ang votes, hindi sa gawa. Kaya napakaraming mga nananalong artista kasi may pangalan, kilala. So yun assets yung mga natin, mga empleyado, mga working personnel from mayor down to senro, yan ang mga nagwawalis yan. Asset namin yan sila. Kasi kung hindi dahil sa kanila, walang gaganahang babalik-balik sa Davao City para alakwatsa, mamamasyal. Walang magpo-promote na mga taga-ibang lugar sa Davao City kasi madumi, makalat. Kasi yung mga binabayaran naming mga taga-senro ay mga tamad, di ba? So hindi ganoon. So dahil sa kasipagan ng mga taga-senro natin, mga taga-walis street sweeper, so na-maintain yung ating syudad, kalinisan. Asa na ba yung mga 911 dito? Nawala na, umalis na. Kaya may pakita natin dito yung na lang natin, army. Yan. Matang Kidigira. So this is where our money goes, or this is where your taxes go. So imbis na kurakutin, yan, binili ng mga asset, mga ganyan, para mapanatili yung kaligtasan. Safety first ang topmost priority ng Davao City. So syempre pag safety yung lugar, tapos disiplinado ang mga tao, tapos pataas pati ang consumer yung purchasing power, kaya yan, dami yung investments na pupunta sa Davao City. So yun lang, thank you for watching and bye bye and digats. Yan ito palang kalye na to, assets din to dito rin binuhos ang pera ng Davao City para magawing mas maganda, kaaya-aya, maganda na sa paningin, na walang mga overhead wires, ligtas pa sa sunog at lindol at baha.